Isang pampasaherong bus ang nasunog sa northbound lane ng EDSA Mandaluyong pasado alas 6 ng gabi kanina. Ayon sa mga nakasaksi, habang nasusunog ang bus, nagkaroon din ng pagsabog. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, walang pasaherong nasaktan sa insidente. Inaalam pa kung ano ang sanhi ng sunog. Sa SLEX naman, patay ang isang pahinante matapos salpukin ng sinasakyan niyang dump truck ang isang nakaparadang closed van. Sa tindi ng pagkakabangga, nahulog pa sa gilid ng SLEX ang dalawang sasakyan. Kinailangang hilahin paakyat ang nahulog na truck para makuha ang labi ng biktimang si Esmar Tolentino. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver ng truck na si Edsel Adorna. Pinsan niya ang namatay na pahinante. Nakaligtas naman sa aksidente ang iba pang sakay ng closed van. Handa raw managot si Adorna sa nangyari. Facebook friends, it's official. Tag-init na po ayon sa Pag-asa. Ibig sabihin, wala nang umiiral na amihan. Kumpara last year, mas maagang nagsimula ang tag-init this year at mas mainit pa raw sa karaniwang nararanasan ang panahon ngayon dahil sa El Nino. Sa Tuguegarao, posibleng umabot sa 40.7 degrees Celsius ang temperatura. Sa Angat Dam naman, bumababa ang water level ng 41 centimeters kada araw. Kung magpapatuloy yan, magbe-below normal ang water level sa loob ng 12 araw. Kapag umabot ang water level sa critical level na 180 meters, hindi na magsusupply ng tubig para sa kuryente at irigasyon. Ilalaan na ang supply para sa inumin at pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ngayon, malaking pinsala na ang idinulot ng matinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo sa agrikultura. Gaya sa Albay, kung saan 130 million pesos na halaga ng pananim ang nasira. Sa Aklan, pinag-aaralang magdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Magpepetisyon sa Manila Water ang ilang residente sa Mandaluyong. Sana raw wag muna silang singilin ng concessionaire ngayong wala silang tubig. Malaki na kasi ang hirap nila. Nakakarating pa sila sa ibang barangay makaigib lang. Bukod pa yan sa magdamagang pila. Bago yan, nakiusap na rin si MWSS Chief Regulator Patrick T. na wag munang singilin ang mga naperwisyong customer habang may problema pa sa water supply. Sabi naman ng Manila Water, pinag-aaralan na nila ang hiling na yan. Ayon pa sa concessionaire, 96% na ng mga customer nila ang 8 to 12 hours ng may tubig, at least sa ground floor. Pero may mga lugar pa ring less than 8 hours na may tubig sa Taguig, Mandaluyong, Quezon City at Rizal. Kaya nagrarasyon pa rin daw sila sa mga lugar na yan. 6 na araw ginutom kaya sa basura naghahanap ng pagkain ang isang OFW sa Saudi Arabia. Sabi ni Lorna, hindi niya tunay na pangalan, humingi siya ng 1 araw na pahinga at tumangging maglinis sa bahay ng anak ng kanyang amo. Doon na raw siya sinimulang gutumin ng amo. Ikinulong din daw siya sa bahay, kaya nagpasaklolo siya sa pamamagitan ng social media. Nakarating ito sa tanggapan ng OWA sa Jeddah. Na-rescue naman ng Pinay. Inaasikaso na ng OWA ang kanyang pag-uwi. Ibinida ni Jack Roberto ang kanyang bagong match dance move sa girlfriend na si Barbie Forteza. Sa Instagram post ni Barbie, may ubo raw siya nung bisitahin ni Jack. Nang makita niya ang pagmamacho dance ng binata, muntik na raw siyang gumaling. Papanoorin talaga ni Barbie si Jack, nagaganap na Dante Gulapa sa kanyang life story sa Magpakailanman. Bukas na po yan. Naaliw si Kuya Will sa Switch It Up Dance Challenge ng isang contestant sa Wawa Win. Dahil sa kanyang nakakatuwang performance sa Wheel of Fortune, sinabi pa ni Kuya Will na magva-viral ito. Bawal na ang travel junkets at team building abroad ng mga government official sa pinirmahang Executive Order No. 77 ni Pangulong Duterte. Bukod dyan, may bago na ring rules tungkol sa allowable travel expenses ng mga opisyal. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.